Ang storyang ito ay pinamagatang Kaldag Mo Ko Captain, Episode 5. Simulan na natin ang kwento. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon. Nakatingin pa rin ako sa babaeng yun. Hindi dahil sa gusto ko siyang kilalanin, kundi dahil pakiramdam ko may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya kay Captain. At hindi ko yung nagugustuhan. Hi Adrian, long time no see ha? Morning, what are you doing here? Mamaya libre ka ba? May gusto sana ko sa'yo sabihin eh. Sige, text mo na lang ako. Okay, see ya. Ngumiti siya. At ngumiti rin si Captain. Simple lang. Pero ewan ko ba? Naiinis ako. Hoy, anong ginagawa dyan ha? Mag-practice tayo! Move guys! Bye coach! Good luck ha! At doon, natapos ang maikling usapan nila. Pero yung isip ko, doon pa rin naiwan. Oy rookie! Kanina ka pa tulala dyan ah. Huwag mong sabing crush mo si Jessica ha? Ha? Eh, hindi ah. Talaga? Eh kanina ka pa nakatingin eh. Hindi ako nakatingin sa kanya no? Eh kanino ha? Sa... Patay. Hindi ko na alam yung sasagot ko. Ayan, nahuli ka eh. Namumula ka pa. Hindi nga ako nakatingin sa kanya. Nagtawanan ng lahat. Maging si coach, napailing na lang. Team, kung tapos na kayong maglandian, baka gusto nyo mag-practice naman ha? Yes coach! Pakiramdam ko, kung may hukay lang sa gitna ng gym, siguro, kanina pa ako tumalon. Okay team, pair up! Passing drills 5 minutes! Oy Josh, partner tayo! Lucas, partner tayo. Po? Sabi ko, partner tayo. May problema ba? Wala. Sa dami ng pwedeng maging partner, ako na naman. At sa totoo lang, hindi ko alam eh kung matutuwa ba ako o lalo akong kakabahan. Ayan, mas okay ang footwork mo. Talaga? Oo. Mas mabilis ka na magbasa ng depensa. Continue mo lang. Salamat, Captain ah. Huwag ka kasing masyadong kabahan. Kapag kabado ka, mas maraming pwedeng maging mali. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa tuwing pinupuri ako ng Captain, pakiramdam ko, mas ginaganahan akong maglaro. Parang ayokong sayangin yung tiwalang binibigay niya sa akin. Sige Lucas, one more. Bilis! Muli niyang ipinasa ang bola. Kaagad ko naman tong sinalo, tapos tumalon. At eksaktong pumasok yung tira ko. Nice! Yan, ganyan nga! Isang simpleng salita lang niya yun. Pero ewan ko ba? Parang buong araw ko ng baon yun eh. Uy Captain, hindi mo na kami ina-assist ah. Puro si Rookie na lang tinuturuan mo. Eh ano ngayon, may problema ba? Meron. Unfair ka eh. Kami rin, turuan mo. Oo nga. Favorite mo yata si Lucas eh. Hoy, hindi naman guys ha. Favorite? Sana nga. Ano bang iniisip ko? Okay, last drill guys. 3-on-3. Marco, Josh, Adrian, isang team kayo ha. Lucas, Kevin, Renz, sa kabila kayo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kakabahan. Sa unang pagkakataon, makakalaban ko si Captain. Oy Rookie, depensahan mo si Captain oh. Ha? Ako? Oo, tingnan natin kung gaano ka nakagaling.
Nilunok kong kaba ko, huminga ng malalim, at hinarap ang pinakamagaling na player ng Adamson Falcons. Ready ka na, Lucas? Hindi po, pero susubukan ko. O team, ball in! Nagumpisa ang laro. Mabilis ang galaw ni Captain. Isang crossover, 2 hakbang, halos maiwan na ako. Grabe. Ganito pala kapag seryoso siya maglaro, no? Bigla siyang umatras. Akalain kong titira siya. Tumulon kagad ako para i-contest ang tira. Pero, ngumiti lang siya. I got you. Hindi pala siya titira. Fake shot lang pala. Mabilis siyang dumaan sa kaliwa ko. Diretso sa ring, lay up. Good, Captain! Ganyan nga! Napakamot na lang ako sa ulo. Niloko niya ako. Pagdaan niya sa tabi ko, bigla siyang tumawa. Relax. Hindi ka dapat nagpapadala sa unang galaw. Basahin mo muna yung kalaban. Hindi niya ako pinahiya. Hindi niya ako sinigawan. Tinuruan niya pa rin ako. Kahit kalaban niya ako sa drill. At doon ko muling napatunayan kung bakit si Adrian ang hinahangaan ng buong team. Okay, good job guys. 5-minute break. After nito, scrimmage na. Halos mapaupo kagad ako sa pagod. Grabe pala talaga sa varsity. Isang practice pa lang. Parang gusto nang iuwi ng mga binti ko yung katawan ko eh. Habang nagpapahinga kami, may pamilyar na boses na naman akong narinig. Ay nako. Hi coach! Lumingon kaming lahat. Kapalapit na naman siya. May hawak na clipboard. Kasunod ang ilan pang cheerleaders. Jessica, anong meron ha? Hihiramin ko lang po sandali yung kabilang half court. May formation practice kami. Sige. Walang problema. Thanks, coach. Bago siya umalis, napatingin siya kay Adrian. Tapos ngumiti. At bahagya itong kumaway. Ngumiti rin si Adrian bilang tugon. Ayan na naman. Bakit ba? Parang andali nilang magkaintindihan. Ay. Uy, Captain. Mukhang may bisita ka na naman ah. Ayos yan. Uy, mukhang may nag-aabang ah. Tumigil nga kayo. Captain, ano ba talaga kayo niyan ha? Kaibigan. Kaibigan, oo na. Narinig na namin yan eh. Kaibigan? Yun lang ba talaga? Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong paniwalaan pero may kung anong bubulong sa isip ko na baka hindi lang hanggang dun eh. Okay team, scrimmage tayo. Blue versus white. Captain Adrian, ikaw bahala sa blue ha. Hindi ko na muna inisip sa Jessica. Dahil sa pagkakataong yon, may mas importante akong kailangang pagtuunan ng pansin. Ang makasabay sa taong matagal ko nang hinahangaan. Ayos yan! Good job, Lucas! Po, coach? Maganda yung depensa mo kanina. May improvement. Keep it up, ha? Salamat po. Hindi ko napagilang mapangiti. Hindi dahil pinuri ako ni coach. Kundi dahil napansin kong tahimik lang na nakangiti si Captain. Parang proud siya. At sapat na yun para gumaan ang pakiramdam ko. Good work everyone! Friday ngayon kaya walang practice bukas. Magpahinga kayo. Pero tandaan nyo ha, Lunes. Double effort. Yes, coach! Uy, Captain! Ano na naman? Tara sa kondo mo. Oo nga eh, tagal na natin walang bonding oh. Pizza! Pizza! At saka beer, samahan mo na. Kayo talaga.
Sige, pero hanggang madaling araw lang ah. May training pa tayo next week eh. Ayos! Kondo? Hindi ko alam kung sasama ba ako dyan eh. Hindi naman kasi ako mahilig uminom. At isa pa, baka maging istorbo lang ako. Habang nag-iisip ako, may tumapik sa balikat ko. Lucas, sasama ka ah. Ha? Ako? Oo, team bonding yun. Kasama ka. Pero hindi ako umiinom eh. Okay lang. May soft drinks naman eh. Tsaka hindi naman lahat doon iinom. Oy Rookie, wala kang dahilan ha. Hindi pwede. Attendance is a must. Sabi nga nila, di ba? Eh, sige. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang sabihin niyang kasama ka, parang hindi na ako marunong tumanggi. Pagkatapos ng practice, halos manginig na ang mga tuhod ko sa pagod. Kaya bago mag-uwian, nagpasya muna akong dumaan sa kantin. Baka sakaling makabawi ng lakas. Ate, isang chicken meal nga po tsaka iced tea. Habang kinukuha ko yung tray, may biglang bumangga sa balikat ko. Ay, sorry. Okay lang. Paglingon ko, siya na naman. Yung babaitang kasama ni Captain kanina. Ay, ikaw pala. Hi ulit. Hi. Lucas, right? Oh. Good. Akala ko makakalimutin na ako eh. Paano ba naman kasi? Ngumiti siya habang kausap ako. Parang matagal na kaming magkakilala. Lucas, pwede bang makashare ng table? Puno na kasi sa iba eh. Napatingin ako sa paligid. Halos lahat ng mesa. May tao na nga. Sige. Walang problema. Umupo siya sa tapat ko. Tahimik muna kaming kumain. Hanggang siya rin ang una nagsalita. By the way Lucas, I'm Jessica. Congrats pala ha? Ha? Congrats saan? Sa practice. Ang laki ng improvement mo ha? Napansin mo? Oo naman. Kanina pa nga kita pinapanood eh. Kanina pa? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o lalo akong malilito. Alam mo kasi, hindi madaling makasabay kay Adrian. Pero ang bilis mong matuto ha? Si Captain kasi magaling magturo. Napangiti si Jessica. Parang may naaalala. Oo, ganun talaga siya. Kapag gusto niyang may matutunan ng isang tao, hindi talaga siya nagsasawang magturo. Napangiti rin ako. Mukhang kilalang kilala talaga niya si Captain. Jessica, matagal na ba kayo magkaibigan? Saglit na natahimik si Jessica. Tapos ngumiti lang siya. Matagal na rin. Matagal na rin? Yun lang ang sinagot niya. Pero ewan ko ba? Parang may gusto pa akong malaman. By the way, Lucas, huwag kang masyadong kakabahan kay Adrian, ha? Ha? What do you mean? Minsan kasi mukha lang siyang seryoso. Pero alam mo, mabait talaga yun. Oo, napansin ko nga rin yun. Oh, that's perfect. Kasi ayokong mailang ka sa kanya eh. Ayokong mailang ka sa kanya? Bakit parang may kakaibang ibig sabihin ng sinabi niya? Talaga tong babaitang to. Lucas? Pwede ba kitang tanungin? Ano yun?
Napangiti si Jessica na parang nag-aalangan. Promise, hindi kita i-judge. Sige. Lucas, may gusto ka ba kay Adrian? Nanlaki yung mga mata ko. Muntik ko pang mabitawan ang hawak kong kutsara. Ha? Anong sinasabi mo? Relax. Nagtatanong lang naman ako eh. Bakit mo naman natanong yun? Because I can see it. Ha? The way you look at him? It's different, Lucas. Pakiramdam ko, huminto ang tibok ng puso ko. Nagkakamali ka. Captain siya ng team namin. Yun lang yun. Napangiti si Jessica at hindi siya mukhang kumbinsido. Maybe, or maybe, hindi mo palang inaamin sa sarili mo. Ano? Ha? Hindi Wala talaga. It's okay. Hindi mo naman kailangan sagutin. Curious lang ako. Curious lang daw. Napaka-chismosa nito. Feeling close ka agad. Chismosang to? Chismosa ka, Jessica? Ikaw ang babaeng nakilala ko sa buong mundo na pinaka-chismosa. Ay nako. Bakit pakiramdam ko parang nabasa niya yung buong pagkatao ko? Don't worry. Safe sa akin ang usapan natin, Lucas. At saka, hindi lahat ng nararamdaman kailangan maintindihan ka agad. Minsan, hayaan mo lang munang dumaloy. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ko na lang umiwas sa babaeng yun. Hindi dahil galit ako, kundi dahil baka nga tama siya. Pero chismosa pa rin siya. Bago pa ako makapagtanong, may tumawag na sa kanya. Jessica, practice tayo. Coming. Let's go. Tumayo siya at numiti. See you around, Lucas. Bye. Tahimik akong naiwan sa mesa. Habang tumatagal, mas lalo akong nakikurious. Ano nga ba talagang relasyon nila ni Captain? Pagkatapos kong kumain, dumiretso na rin ako sa parking lot ng gym. Doon na kasi kami nag-usap-usap na magkikita eh. Bago dumiretso sa condo ni Captain. Pagdating ko, nandun na silang lahat. May kanya-kanyang dalang bag. May hawak na pizza, may bitbit na soft drinks, habang sina Marco at Josh, abala sa pagbubuhat ng 2 kahon ng beer. Oy, dumating na si Rookie! Akala namin matras ka na eh. Hindi naman guys. Good. Kasi ikaw ang tao ka sa pulutan. Ha? Ako? Joke lang. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang kukulit talaga nila. Maya-maya, may pamilyar na puting sedan ang huminto sa harap namin. Bumaba si Captain. Oh, kompleto na ba? Captain, ready na! Oo nga, tara na, nagugutom na ako eh. Sige. Hati-hati tayo sa sasakyan. Yung iba, sumabay kina Marco. Yung iba sa akin. Captain, puno na kami. Uy, Rookie, dito ka na sa sasakyan namin. Bago pa ako makalapit, nagsalita si Adrian. Lucas, dito ka na, may bakante pa eh. Uy, special treatment! Favorite talaga siya ni Captain, no? Mga loko kayo. Ipag-uusapan lang kami tungkol sa practice kanina. Sige po, Captain. Uy, may one-on-one coaching kay Captain. Ayos ah. Captain, halata namang may favorite ka eh. Loko kayo. Rookie pa lang yan. Marami pa siyang kailangang matutunan, di ba? Ay... Hindi ko alam kung bakit ako ang gusto niyang isabay. Siguro, may gusto lang talaga siyang ituro tungkol sa laro. Pero sa kung anong dahilan,
Hindi ko napigilang mapangiti. Hindi nagtagal, tuluyan na kaming umalis ng school. Tahimik lang yung biyahe. Paminsan-minsan, may itinuturo si Captain tungkol sa practice kanina. Habang ako, tahimik lang na nakikinig. Lucas, kanina, nung 3-on-3, napatalon ka kagad. Antayin mo magkamali yung kalaban. Huwag mong hulaan ang susunod yung galaw. Opo Captain. Tatandaan ko po. Maya-maya, huminto kami sa isang stoplight. Kasabay naming huminto ang isang puting sedan sa kabilang lane. Hi Adrian! Uy, sakto. Pupunta kami sa condo, sama ka? Ay, pass muna ako. May practice pa kami bukas para sa UAAP opening eh. Tsaka, may family dinner kami mamaya. Next time na lang. Sayang. Sige, ingat. Enjoy kayo ha. Bye Lucas. Bye. Hindi ko na malayang napabuntong hininga pala ako. Ay. Buti na lang hindi siya sasama. Akala ko pa naman kasama siya sa team bonding. Chismosa pa naman yun. Baka mamaya tanungin na naman niya ako ng kung ano-ano. Saglit ako napahinto sa sarili kong iniisip. Sandali, bakit parang humagaan yung pakiramdam ko na nalaman kong hindi kasama si Jessica? Tapos napailing na lang ako nun. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang natutuwa ako hindi siya kasama? Ewan, baka gusto ko lang mas makilala pa si Captain siguro. Nang hindi siya inaagaw ng iba. O Lucas, bakit ka nakangiti dyan? Anong iniisip mo? Ha? Wala ah. You sure? Hindi ko naman pwedeng sabihin na kanina lang. Para nagsiselos yata ako. Ay, pero selos nga ba yun? O ako lang talagang magulo? Ay, Lucas. Ilang sandali pa? Nakarating na kami sa condo ni Captain. Nung nasa lobby na kami, ang ganda. Malinis, tahimik, at sobrang lamig ng aircon. Pakiramdam ko, kahit yung tsinelas ko, nahihiyang tumahapak sa sahig eh. Uy Rookie, huwag kang kabahan ha. Libre lang tumingin dito, ganda no? Basta, huwag kang mangungupit ang dekorasyon dito ha. Huy! Grabe naman kayo, hindi naman ako ganun. Biro lang naman yon. Tara na nga guys, dun tayo sa 18th floor. Habang paakyat kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa salamin. Mukhang ako lang yata yung first time sumakay sa ganitong elevator eh. Oy Rookie, huwag kang kabahan. Hindi tayo mauulog dito. Ha? Hindi naman ako kinakabahan eh. Talaga? Bakit nakakapit ko dyan sa handrail ha? Napatingin ako sa kamay ko. Mahigpit nga pala yung kapit ko. Reflex lang guys. Relax lang kayo. Ikaw talaga Lucas. Tama nga na nga kayo. Baka mamaya hindi na sa atin sumama to ulit eh. Captain, sensitive ka masyado sa Rookie natin. Kayo kasi. Hindi ko napagilang mapangiti. Sa totoo lang, hindi naman ako naiinis. Pakiramdam ko nga. Unti-unti nila akong tinatanggap. Pagbukas pala ng pinto, napanganga ako. Grabe! Hindi naman siya sobrang laki pero ang linis. Simple. At sobrang tahimik. Halatang mag-isa lang talaga ang nakatira rito. Welcome sa mansyon ni Captain. Ayos, di ba? Loko ka. Kondo lang to. Oo nga. Kondo pero mas malaki pa rin kaysa sa apartment namin, no? Captain, nasan yung pagkain? Sa kitchen, kayo na bahala. Parang bahay nyo na lang. Sige na. Oh, narinig nyo yan ha. Raid the kitchen, guys!
Biglang nagtakbuhan ang lahat papunta sa kusina. Napailing na lang ako. Parang mga batang pinakawalan sa koral. Habang abala silang lahat, tahimik akong naglibot. May mga frame photos, mga medalya, trophies, at isang malaking picture. Kasama ang dalawang nakangiting tao. Siguro, sila ang parents si Captain. Bigla akong narinig ang boses niya. Lucas, relax ka lang. Isipin mo lang na parang bahay mo na rin to. Salamat Captain ah. At isa pa, huwag mo silang pansinin ha. Talagang magugulo lang sila eh. Oo nga eh. Captain! Nasaan yung baso? Sa second cabinet, sa kaliwa. Eto ba? Hindi, yung kaliwa ko. Hindi yung kaliwa mo. Sige, kita ko na. Hindi ko napigilang matawa. Ngayon ko lang nakita si Captain na ganito ka-relaxed. Hindi siya yung seryosong captain sa court. Hindi rin siya yung tahimik na estudyante sa school. Isa lang siyang normal na binata na masayang kasama yung mga kaibigan niya. Ay Rookie, may kailangan ka palang malaman. May sasabihin kami sa'yo. Ha? Ano yun? May house rules dito sa condo ni Captain. House rules? Oh, strict yun. Talaga? Rule number 1. Pagpasok mo, kailangan pantay yung tsinelas mo. Tama, kapag tabing automatic. Titignan ko lang ni Captain pero alam mong galit siya. O hindi ah. Ano ba yung sinasabi nyo? Hindi raw. Sino yung nagtuwid ng tsinelas ko nung nakaraan ha? Ako nga iniwan ko lang ng konti nakatabing yung remote. Pagbalik ko, naka-align na ulit. Pati yung coaster, dapat nasa gitna ng mesa. Grabe naman si Captain. Nako, hindi pa tapos. Rule number 2. Kapag kumain ka, huwag mong iiwan yung pinagkainan mo. Kasi, bago ka pa makatayo, nahugasan na ni Captain yan. Kayo kasi, hindi kayo marunong magligpit, no? Rule number 3. Kapag natulog ka rito, pagising mo, nakatupi na yung kumot mo. Hindi mo alam kung captain ba siya natin o housekeeper eh. Ano ba? Ang iingay nyo talaga no? Hindi pa namin sinasabi yung pinaka-importante. Meron pa? Meron pa. Rule number 4. Bawal magbukas ng ref kung wala kang balak kumuha. Ha? Bakit naman daw? Kasi sasabihin ni Captain, sayang yung lamig. Hindi ko naman lagi sinasabi yun ah. Hindi lagi, pero madalas. Napatawa na rin ako. Hindi ko akalaing ang seryosong captain ng Adamson Falcons, may ganito palang side. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, hindi nila ako rookie ng team eh. Pero unti-unting nagiging parte na rin ako ng pamilya nilang magugulo. Happy Friday everyone! Grabe, Friday na. So bukas, Saturday, pahinga na tayo. Sunday, pahinga. Monday, work ulit. work ulit ang Monday. Pero hanggang dito muna yung episode 5 ng Kaldag Mo Ako Captain, no? And to be honest, hindi pa kasi sa akin nasasend yung buong story eh. So kahit ako, nagtataka rin ako or curious din ako kung ano ba talaga yung relasyon ni Adrian at saka ni Jessica. Well, malalaman natin yan sa susunod na episode. Pero bago yan, let's read some comments from episode 4. At siya nga pala, maraming salamat din po sa mga nag-like, nag-comment at sumusuporta sa series na to. So we have Andre Pascual. Sabi niya rito, Hello Ren, nag-YouTube marathon ako sa YouTube channel mo ngayon kasi busy sa mga nagdaang mga linggo.
Okay lang yun guys kung busy kayo. Basta ang importante kahit late kayo, nakikinig pa rin kayo sa stories natin. No? Kasi pag hindi, magtatampo ako. Joke lang. Kung ako man si Lucas, sabi ni Andre dito, kung ako man si Lucas, siguro mas mahihiya ako doon sa bigla ako nagselos kahit wala naman kayong label. Kaysa doon sa namamalengke ako habang tulog na may nilalamutak na gulay. Kasi para sa akin, mas matimbang pa rin kapag may kinalaman sa emosyon. Kasi pag nakagawa ka ng bagay sa isang tao na nakakahiya, pwedeng minuto, oras o araw maging okay na kayo ulit Subalit kapag napahiya ka lalo, subalit kapag napahiya ka, lalo na kapag dami ang emosyon, kalaban mo dito mismo ang sarili mo. It reminds me the quote I've read. It says, if you don't control your emotions will control your acts. Nice. And that's not good, sabi niya. Kaya napapaisip ako hanggang saan kaya dadalhin ang emosyon niya si Lucas. Hahayaan kaya niya ang mismong emosyon niya sa mga oras na yun na magdikta sa kung ano man ang magiging reaction niya? Ano kaya ang gagawin niya? Mapanindigan kaya niya ang mga consequences kung ano man ang magiging reaction niya? Let's see on the next episode. Ayos parang pwede nang gumawa ng story si Andre. So we also have Rogelio Montero. Sabi niya dito, selos kahit walang label. We also have Jovel Lemit. Ikakahiya mo kapag nagselos ka na wala naman kayong label kasi wala ka namang karapatang magselos if you don't have a label. Check the label first. Teka, parang naalala ko to yung commercial sa Nido. Check mo muna. Di ba yun guys? Search nyo na lang. Alam ko yun And then next is Ralph Fernando. Selos ka agad wala pang label. Oo nga naman, Lucas. Nagsiselos ka agad, dapat i-confirm mo muna kung ano ba talaga si Jessica at saka si Adrian bago ka magselos. And then we have Chard Rivera. Hello sa'yo, Chard. Yung biglang nagselos kahit wala pang label. Sabi naman ni Jerson dito, sakto kumakain ako ng santol. Santol na hindi katulad ng santol na nahawakan ni Lucas dahil dyan parang masarap yata kumain ng santol ngayon Kayo guys yung santol na prutas din baka kung ano iniisip nyo. We also have Blue Knights from Ma'am to Tita na si Captain. Feeling close si Captain. And that's a wrap up for today's episode guys. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo at sa lagi nyong pakikinig sa channel natin. At sana nag-enjoy kayo and I'll see you on the next episode. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mendamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.